Narito ang most disrespectful moments sa Naruto. Sa Naruto lang ha, di pa kasama yung Shippuden. Simulan natin sa time nung kinalaban ni Rock Lee si Sasuke. So before magsimula yung Chunin exam, hinamon nga ni Rock Lee si Sasuke sa isang laban. Hoy Pogi, pero suplado. Huh? 1v1 tayo. Susubukan ko lakas mo. Ha? Bakit? Sino ka ba? Ako si Rock Lee. Ikaw si Uchiha Sasuke, hindi ba? Alam mo naman pala eh. Ba't tinatanong mo pa? Bonakid ka ba? Suplado ko talaga eh, no? Pero okay lang yan. Dahil mapapasakin naman si Sakura. Pero sabi ni Naruto na, teka lang! Puro kayo Sasuke. Ako na lang kaya labanan mo. Kaya naman, inatake ni Naruto si Rock Lee. Pero pinigilan lang ni Bro si Naruto gamit ang isang kamay at pinaikot na parang Beyblade. Dahil dyan, pumayag na si Sasuke na maglaban silang dalawa at nung susuntok na si Sasuke, ay nailagan lang ito ni Bro ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos niyan, sinipan niya ng malakas si Sasuke sa mukha at tumilapon siya sa sahig. Kaya naman, inactivate na ni Sasuke dito ang kanyang Sharingan. Hala, yan ba yung Sharingan ni Sasuke? Ang pogi! For sure, hindi na siya matatalo sa mukhang lampaso na yan. Agoy, yun lang. It turns out, ang technique na gamit ni Bro ay hindi pala genjutsu or ninjutsu, kundi ito ay isang taijutsu lamang. Kaya useless pa rin daw yung Sharingan ni Sasuke dahil hindi niya kayang sabayan ang bilis ng taijutsu ni Rock Lee. Hindi maaari. Hindi ako pwedeng matalo sa harap ng e-abab ko. Pero sinipa lang ulit siya ng malakas ni Bro. At nagmala Gojo Satoru nga si Sasuke dito. Si Bro ay natutulog sa ere. Ngayon, nung gagamitin na sana ni Rock Lee ang kanyang forbidden technique, ay pinigilan nga siya ng pagong na ito. Buti na lang talaga. Dahil kung hindi, mai-inlove talaga sa kanya si Sakura. Then dumating na rin dito si Gai Sensei at humingi sila ng tawad. Pero right before naaalis na sana si Rock Lee, sinabi niya na, nga pala, may isang tao na mas malakas pa kaysa sa akin at kasama siya sa team ko. Sumali ako ng Chunin exam para talunin siya. Hindi talaga ikaw ang pinunta ko dito, Sasuke. Warm up lang kita. Woo! Daddy sa respect. Matapos niyang paikot-ikotin si Naruto, i-riz si Sakura at ibadibag si Sasuke, ay sinabihan niya lang si Bro na warm up lang daw siya. Pre, kung ako yan, aalis na ako ng Konoha, magiging villain at magpapaampon na lang kay Orochimaru. Now, ang susunod naman ay nung kinalaban ni Neji si Hinata. Men, isa to sa mga walang awang match-up sa Naruto. Hindi ko ina-expect na maglalaban tayo dito, Hinata-sama. Ako din, Neji-nisan. Pero isa lang mapapayo ko sa'yo. Mag-quit ka na bilang ninja. Huh? Masyado ka mabait. Masyado ka mahina. Masyado ka malamya. Naging ninja ka lang naman dahil crush mo si Naruto, di ba? Hindi yan totoo. I mean, totoong crush ko si Naruto pero... Hindi! May iba na siyang crush. Hindi ka na magugustuhan nun. Nakakahiya ka. Galing ka pa naman sa head family ng angkan natin. So it turns out, si Neji ay galing pala sa branch family ng Hyuga clan, habang si Hinata naman ay nagmula sa head family. Kaya malaki ang galit ni Bro dahil hindi raw maganda ang pakikitungo ng head family sa branch family ng Hyuga. Alam mo ba, Hinata, may mga bagay sa mundo na hindi na magbabago. Katulad mo, hindi mo na mababago ang sarili mo. Magiging mahina ka na lang sa buong buhay mo. Yan yung dahilan kung bakit hindi ka gusto ni Naruto. Hindi yan totoo! Gusto ko si Hinata. Hindi mo lang yan alam dahil hindi mo pa pinanood yung Boruto. Ay teka lang, di ka pala umabot sa Boruto. Dahil sa sinabi ni Naruto ay lumakas ang loob ni Hinata. Kaya naman inatake niya na si Neji. Although kahit mukhang mahina si Hinata ay kaya niya ring sumabay kay Neji. Nagawa niya pang tamaan si Neji dito ng bahagya. Pero natamaan nga ni Bro si Hinata ng malakas sa dibdib. Kahit na ganon, hindi pa rin sumuko si Hinata. Pinush niya pa rin yung sarili niya na lumaban. Unfortunately, napakalayo ng agwat nilang dalawa. Mas malakas pa nga raw si Neji kesa kay Rock Lee at Sasuke sa time na to. So expected talaga na matatalo si Hinata. Pero si Bro ay wala talagang awa kahit na babae pa yung kalaban o kahit pinsan niya pa. Wala sa vocabulary ni Bro ang salitang gentleman. Gentle fist man na pa. At nung i-announce na sana na panalo na si Neji, ay nagawa pa rin ni Hinata na tumayo. Nakatayo ka pa rin? Ano bang gusto mong patunayan? Nanonood kasi si Naruto. Ayoko ma-turn off siya sa akin.
Ang cringe mo talaga. Ngayon buti na lang ay pinigilan si Neji ng 4 na Jonin. Dahil kung hindi, talagang papatayin na ni Bro si Hinata. Pero ang hindi ko talaga maintindihan dito ay bakit naman nakaganyan pa yung post ni Kurenai. Anong rason? Talagang gusto niya lang masama sa moment no? Okay, dito tayo sa susunod. At eto ay yung time na kinalaban ni Itachi ang mga Jonin sa Konoha. Men, isa to sa pinaka-disrespectful moment sa Naruto. So nung pumunta si Itachi at Kisame sa Konoha, dito nila nakaharap si Asuma at Kurenai. Yo, anong ginagawa niyo dito? Trespassing kayo Asuma, Kurenai, long time no see. Ikaw ba si Mr. Right? After nilang nalaman na si Itachi pala to at Kisame ng 7 Swordmen of the Mist ay nagsimula na nga silang maglaban. Inatake ni Kisame si Azuma gamit ang Samihada pero naiwasan ito ni Azuma. Kaya umatake ulit si Kisame. Pero nilabas na ni Azuma dito ang kanyang Chakra Blade. Habang si Kurenai naman na nasa likuran ay nagsimula na rin gumamit sa kanyang Genjutsu. Pero ang babaeng ito ay walang kaalam-alam na ang kanyang kaharap mismo ay isa sa pinakamalakas na Genjutsu user sa balat ng lupa. So nung ginamit na ni Kurenai ang kanyang Genjutsu para itrap si Kisame at Itachi, ay lumipat si Kurenai sa likuran ni Itachi hawak ang isang kunai. At nung sasaksakin niya na sana si Itachi, sa isang iglap, na uno reverse si ate. Hindi gagana sa akin ang ganyang level ng Genjutsu. Bruh, sa dinami-dami ng tao, kay Itachi pa talaga siya gumamit ng Genjutsu. Kaya kung may mga nakakayakang moments sa buhay mo, o di kaya iniisip mo sa sarili mo na ang bobo-bobo mo, alalahanin mo na lang tong ginawa ni Kurenai. Anyways, pagkatapos nun, sinipa ni Itachi si Kurenai. Pero biglang ang dumating dito, ang Kapi Ninja na si Kakashi. Yo, Pogi, anong pakay mo dito? Napabisita ka ata. Kakashi, ang pangit mo pa rin. Ngayon pagkatapos nilang mag-usap ay nilabas ni Itachi ang kanyang shuriken. Nung nakita ito ni Kakashi ay tumalon siya patras. Tas gumawa siya ng water wall para i-block ang water jutsu ni Itachi. So it turns out ang 3 shuriken na hawak ni Itachi ay decoy lang pala para sa kanyang tunay na atake. Malakas ka naman Kakashi. Kaso nga lang, mas malakas ako. Sinaksak ni Bro si Kakashi sa likod gamit ang kanyang Shadow Clone. Pero advance din naman mag-isip itong si Kakashi kasi ang sinaksak ni Itachi ay isa palang Water Clone. Yung totoong Kakashi pala ay lumalangoy lang sa ilalim ng tubig. Tas binigay ni Kakashi ang isang kunai kay Kurenai pero tinulak niya rin kaagad si ate kasi pinasabog ni Itachi ang kanyang Shadow Clone. Grabing mind games no? Ngayon sinabi ni Itachi na ipapakita niya raw kay Kakashi ang tunay na lakas ng Uchiha. Since ang Sharingan ni Kakashi ay hindi naman galing sa kanya. Kaya naman, inactivate na ni Bro dito ang kanyang Mangekyo Sharingan. Kayong dalawa, ipikit niyo mga mata niyo. Wag na wag kayong tumingin sa mga mata niya kung ayaw niyong mamatay. So tanging mga tao lang daw na may Sharingan ang kayang humarap sa teknik na ipapakita ni Itachi. Pero right after sinabi niya yon ay napunta kaagad si Kakashi sa Genjutsu Tsukuyomi ni Itachi. Si Bro ay nakapako na sa krus. Pagkatapos, pinagsasaksak ni Itachi si Kakashi gamit ang kanyang sword. Pero ang mas malala ay nung sinabi ni Itachi na sa loob ng 3 araw ay ganito lang ang gagawin ko sa'yo. Bruh, imaginein mo kung gaano kasakit yon. 3 araw kang pagsasaksakin ng espada habang nakapako sa krus. Tas ang mas malubha pa talaga dito, after pinagtutuhog ni Itachi si Kakashi na parang kwek-kwek, sinabi ni Bro na 1 segundo pa lang daw ang lumipas. Pare kung ako yan, tatawagin ko na lang yung mama ko. Ngayon lumipas ang 3 araw sa loob ng Tsukuyomi ay bumalik na nga si Kakashi sa totoong buhay. Ngunit ang 3 araw na naranasan ni Kakashi sa loob ng Tsukuyomi ay iilang segundo lang pala sa totoong buhay. Pero si Bro ay parang tumanda ng 40 years. Kaya naman, napaluhod na lang siya. Alright, dito na tayo sa panghuli. At eto ay yung time na binugbog ni Itachi si Sasuke. Yes, ang panahon na hindi pa natin alam ang lahat.
So after nilabanan ni Itachi ang mga Jonin sa Konoha, pinuntahan na nila si Naruto para kidnapin siya. Pero imbes na kidnapin si Naruto ng diretso, si Bro ay mahinahong kumatok lang sa pintuan. Naruto, kikidnapin ka pala namin. Halika, sumama ka sa amin. Okay po? Bruh, nakakatawa lang yung part na kumatok muna sa Itachi kasi hindi porket kikidnap ka ng tao kailangan mo nang maging bastos, 'di ba? Pero bago yan mangyari ay dumating nga dito ang kapatid ni Itachi na si Sasuke. Sasuke, wala pa rin pinagbago sa'yo ah. Ang dugyot mo pa rin. Ngayon, inatake kagad ni Sasuke si Itachi gamit ang kanyang Chidori. Pero pinigilan lang ito ni Bro gamit ang kanyang isang kamay. Ganyan ka ba bumati sa kuya mo? Mag-shake hands muna tayo, boy. Aray ko! Tas pinagsusuntok at sinisipa lang ni Itachi ang kanyang kapatid nang walang awa. Si Jiraiya naman na nanonood lang sa gilid ay napasabi na lang na, grabe. Pero kung ako yan, dapat 6 kayo. Then binuhat ni Bro si Sasuke at dinikit sa pader. Tas sinabi niya na, napakahina mong nilalang. Alam mo ba kung bakit? Kasi puwet mo may racket. Ngayon, ipapaalala ko sa iyo ang mga nangyari nung araw na yon. Nilagay ni Bro si Sasuke sa Tsukuyomi sa loob ng 24 hours kung saan pinaalala niya kung paano niya pinatay ang buong Uchiha clan pati ang kanilang magulang. Buti na lang wala akong kapatid.